Kumpirmado na nga na si Himawari Uzumaki ang pinakamalakas na Jinchuriki of all time. At hindi lang Jinchuriki dahil itong si Hima nga ay tinuturing na ring isang Biju o Tail Beast herself. Isang taong Biju na katulad nga nitong sila Jura at Hidari na gawa nga sa Ten Tails. So bakit nga ba ito nangyari? Bakit nga ba siya yung naging pinakamalakas? At ano nga ba yung pinagkaiba nitong si Himawari sa ibang mga Jinchuriki katulad nila Naruto, Kushina, Killer Bee at iba pang mga nakilala natin sa Naruto Shippuden? Sagutin natin yan. Pakipindot nga muna ng like saglit din. Tara na! Dito nga sa chapter 11 ng Boruto 2 Blue Vortex, ipinakita nga sa atin ni Himawari yung ilan sa mga feats na talagang naglagay sa kanya o dito kay Hima sa kakaibang level ng kapangyarihan. At oo, masakit man isipin pero itong batang Himawari nga na nakikita natin dito sa chapter 11 may sapat na ngang lakas para tapatan kahit yung pinagsamang full-powered Naruto at Sasuke, Uchiha Madara, Momoshiki, Jigen, at Code and possibly kahit si Ishiki Otsutsuki. Imagine, daya ba? Una nga sa mga malulupit na bagay na ipinakita sa atin ni Hima sa chapter 11 yung ultra rapid healing regeneration nitong si Himawari. Kung matatandaan nyo nga guys, yung time o scene na kung saan binutas nga ni Sasuke yung dibdib ni Naruto gamit ang Chidori sa Final Valley. Parang ganun nga din yung healing dito ni Hima pero sobrang bilis nga nito guys, sabihin nating 5 times faster. Dahil kahit makikita nga natin dito noong time dito sa chapter 11 na binubutas nga nitong si Jura yung katawan ni Himawari gamit ang Biju Dama. Sobrang bilis nga ng healing dito ni Himawari to the point na hindi na nga natin nakakita yung sugat at yung butas sa sobrang bilis ng pag-heal dito ni Hima. At ito nga guys yung first time na ginamit o nagamit nitong si Hima yung kapangyarihan ng Tail Beast o Nine Tail Beast. Pero as we saw nakita nga natin na kaya nga rin gamitin nitong si Hima yung Biju Dama o Tail Beast Bomb laban dito kay Jura. Imagine, partida si Himawari mismo yung kumokontrol sa katawan niya, hindi si Kurama. Pero oo, may influence dito si Kurama dahil iisa na nga ang kanilang utak at kaluluwa. Kasabay nga ng ability ni Hima sa paggamit ng Biju Dama ay nakita rin natin yung matinding superhuman strength or hindi nga superhuman kundi monstrous strength na i-display nga dito ni Hima dahil isang bira nga lang ni Hima dito kay Jura matinding talsik na yung nangyari dito kay Jura. At take note dahil unang beses pa nga lang na ginamit ni Hima o nagamit ni Hima ang kapangyarihan ng Nine Tails ay potential pa lang yung ipinapakita sa atin dito ni Hima guys. Hindi pa ito yung final product mismo. At from now on nga mas lalo lang magiging broken itong si Himawari. Pero bakit nga ba ganito? Bakit ang daya ni Hima? Well, in-explain ko na nga to sa mga nakaraang videos pero okay, tara. Si Himawari nga guys ay mayroong chakra na sobrang compatible nga sa chakra ni Kurama at yung paraan nga ng pagka-reborn ng isang tail beast sa loob ng katawan ni Himawari ay 100% organic o natural. Hindi nga ito pinuwersang isinil sa loob ni Himawari tulad ng nangyari noon kay Naruto. At dito nga sa nakaraang chapter na chapter 10 si Kurama nga mismo ang nagsabi at nagkumpirma na itong si Himawari nga at siya ay iisa na ang katawan pati ang kaluluwa. At mismong si Jura na din ang nagsabi dito sa chapter 11 na itong si Himawari nga ay isa ng tail beast herself or at least nasa realm na ng mga tail beast dahil nga sa mga ipinapakita niyang abnormal na abilidad. Alam nga ito mismo ni Jura dahil si Jura nga mismo ay isa ring tail beast, ang Ten Tails mismo. Mas higit nga daw itong si Himawari sa kahit sinong tao o Jinchuriki, which makes her destined o talagang ang destiny nitong si Himawari na malagpasan kahit si Naruto. Kung hindi pa niya nalalagpasan at this point si Naruto ha. Kasi sa pagkakaalam ko itong si Jura nga ay kalibel ni Ishiki o higit pa. So nagawa nga ni Himawari na makipagsabayan ng hindi katagalan against sa ganitong klaseng kalaban. Habang si Naruto noon ay kinailangan pa ng Baryon Mode para makasabay dito. Senpai, totoo ba yun? Alam ko oo maraming nasasaktan yung damdamin dyan na mga na-stuck na sa nakaraan. Pero wala ngang pakialamang katotohanan sa nararamdaman nyo. Magreklamo kayo kay Kishimoto. Uulitin ko, may explanation nga ito at hindi ito biglaan. Ipinanganak nga si Himawari na may mamunting chakra ng Nine Tails potentially. At yung chakra nga sa loob ni Himawari na ito unti-unting nag-develop alongside Himawari. At itong chakra nga na ito ay unti-unting naging parte na rin ng katawan at kaluluwa ni Himawari, making them one. At yan nga yung nagbigay ng matinding lakas kay Hima noong time na nag-resurrect na ng tuluyan si Kurama. Lakas na sapat na para makipagsabayan sa mga gods, na dahilan nga rin kung bakit naramdaman ni Daemon yung takot at intimidation dito sa itinatagong lakas ni Himawari bago pa man ang time skip, na hindi nga niya mararamdaman kay Naruto noon. Dahil bakit nga ba matithreaten si Daemon kung mas malakas pa siya kay Jigen na tumalo kay Naruto at Sasuke? Yung Jigen na kaya ngang talunin nitong si Code, itong Awakened Code. Yung Awakened Code na kaya ngang durugin ni Daemon, diba? Pero dito nga naramdaman ni Daemon yung threat dito kay Himawari.
which makes Kurama at Hima stronger o mas malakas pa nga kaysa dito sa dating Naruto at Kurama. Talagang ang ginawa itong si Himawari upang maging isang karakter na susuporta talaga sa main character at hindi lamang isang side character. Maging kasing lakas ng mga gods at even greater na makikilala at makakalaban sa nalalapit na hinaharap. At ito nga yung dahilan kung bakit kinailangan ng Boruto writers na gawin siyang overpowered. So oo, Himawari is the strongest Jinchuriki or Biju herself besides Ten Tails as of yet.